Sige po, tayo po ay hindi na magpapakatagal pa. At ang ating pag-aaral sa gabing ito ay makikita po natin in the book of 1 Thessalonians. Buksan po natin ating Bible. Yung tubig. In the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verse 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. At ang book of Thessalonians ay it is considered, bagamat hindi po talagang tinatayuan ng lahat, but it is considered na ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. The place and date where it was written, it was on his second missionary journey, where Paul came to Thessalonica from Philippi. Okay, and then Paul was forced out of the city and stayed in the Corinth for about 18 months. There he wrote the book of 1 Thessalonians. Okay, sa Corinth niya sinulat ito, pero ang kanyang isip, ang kanyang puso ay nasa mga tao sa Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Isa po sa pinakamagandang verses na makikita natin dito. At verse 18, sabi po diyan, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa gabing ito ay dakilang katapatan. Dakilang katapatan, or great is thy faithfulness. Tayo po ay manalangin. Lord Heavenly Father, tonight, kausapin niyo po ang bawat isa, mangusap po kayo, at gamitin niyo lang po ang inyong tagapagsalita upang maihayag ang inyo pong kalakasang ipinagkakaloob ngayong gabi. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na mangusap ang inyo pong mensahe. Although sometimes we are doubtful, may mga pagkakataon na kami ay natatakot, kami ay nagwo-worry. Sometimes, Lord, our faith is not enough to grasp your word, na parang ang hirap panghawakan, ang hirap kapitan ng inyong mga pangako. But through this message, may you remind us, O God, that you are still faithful, that your grace is sufficient, na dakila ang inyong katapatan. Sa inyo po namin binabalik ang lahat na may kapurihan. In Christ's name we pray. Amen and amen. Okay? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So Apostle Paul served God faithfully, but still he experienced myriads of problems, persecutions, and even frustrations. Okay? Nararamdaman natin to, ang nararamdaman ni Apostol Pablo, na Apostle Paul, he is a man of God. He is not just a man of God, he served God faithfully, naglilingkod siya. Pero hindi biro yung mga problemang pinagdaanan niya sa buhay. He experienced not just one problem, maraming problema, sabay-sabay na problema, may persecutions, meron pang mga frustrations, may mga discouragement, may mga threats sa kanyang buhay that maaring niisip natin sa panahon ngayon na we are not exempted bilang mga Kristiyano. Parang mas lamang pa nga tayo sa mga pinagdadaanan. Sa iba na nakikita naman natin na ang buhay nila ay hindi naman ganong kahirap. Pero, but why in the world, in spite of all of this, He still encourage us that in everything give thanks unto the Lord. Yun ang pinakang mahirap, sa panahon na ikaw ay discouraged, sa panahon na ikaw ay frustrated, sa panahon na ikaw ay persecuted. Paano nagawa ni Apostol Pablo na hinihikayat pa niya ang iba na sabihin na tayo ay maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Hinihikayat pa rin niya ang mga taga-Korinto, ang mga taga-Thessalonica, na kahit ganito ang aking buhay, maraming pinagdaanan, maraming problema, tayo ay magpasalamat pa rin sa ating Panginoon. Sometimes it's hard to encourage kung tayo ay discouraged. Diba? Paano ka mag-i-encourage? Paano ka magbibigay ng kalakasan kung ikaw ay nanghihina? Pero si Apostol Pablo, ano yung rason bakit pinangahawakan niya ang katotohanan at ang pangako ng Panginoon? Because he knows that it is the will of God concerning us. Sabi po doon, in everything give thanks, for this is the will of God. Kasi ang mentality ni Apostol Pablo,
Kahit ito man ay problema o pagsubok, kung ito naman ay galing sa Diyos, ito ay magiging blessing in the end. Kaya nga sabi sa Jeremiah, "For I know the thoughts toward you, thoughts of peace, not thoughts of evil." Hindi masama ang aking iniisip. Maaring sa panahon ngayon, madilim, but I will give you an expected end. The same mentality ang sinasabi ni Apostol Pablo. Bakit si Apostol Pablo kaya pa rin niyang magpasalamat in everything? Give thanks, magpasalamat kayo kung ano man ang pinagdadaanan niyo. Why? For this is the will of God concerning you. Kung alam mo na yan ay galing sa Panginoon, kung alam mo na ginibap mo na ang buhay mo sa Panginoon, isinurrender mo na ang iyong mga plans, ang iyong mga wills, ang iyong mga desire, pero parang ang labo nang nangyayari. But we should be still thankful kung alam nating ito ay kalooban ng Panginoon. We should be still thankful kung alam nating lumalakad pa rin tayo sa kalooban ng Panginoon. Why? Because He knows that it is the will of God concerning us, and God knows better than us. Yun yung mentality ni Apostol Pablo. So thus, we, in spite of our different circumstances in life, still great is God's faithfulness. Sabi nga mga kapatid, what is your overall conclusion for the first 4 months of this year? Tayo po ay magtatapos na sa unang 4 na buwan, January, February, March, April. What is your conclusion? Probably more than half of us will testify na ang buhay ay komplikado, ang hirap ng buhay, ganun pa din sa dati, hindi pa rin tayo satisfied sa mga nangyayari. Pero gusto kong bigyan kayo for this past 4 months, gusto kong bigyan din kayo ng 4 na dahilan kung bakit nananatiling dakila ang kaniyang katapatan. Remember this, that the greatness of God, ang kadakilaan ng Panginoon, ay hindi nakadepende kung ano ang iyong sasabihin sa Panginoon. Whether you say tonight that God is not good, it doesn't mean that God is good. Because that is a definite fact or reality na hindi natin maitatanggi na anuman ang pinagdadaanan mo, mabuti pa rin ang Panginoon. Whether it is good or bad for us, it will change the fact that great is thy faithfulness. But in order for us to be more grateful to God, I want you to give 4 reasons. Bakit sa kabila ng gantong panahon, pandemic, sa kabila ng krisis, sa kabila ng maraming mga problema, bakit ang Diyos ay nananatiling dakila sa ating buhay? Number 1, God is faithful. And we should be grateful. Dakila ang Diyos. Why? For His deliverance. Sapagkat ang Diyos laging naririyan upang tayo ay itawid, upang tayo ay iahon, upang tayo ay samahan sa anumang hamon ng buhay. God delivered us first through tough life. Through tough life. Dineliver tayo ng Panginoon sa napakahirap na buhay. Nowadays, iisa lang naman ang testimony natin. It is a very complicated days. Komplikado ang buhay ngayon. Ang hirap mabuhay. Ang mga tao desperado. Other than problem sa mga iba't iba mga bagay, problema sa physical, financial, napaka-komplikado ng buhay. Ang mga relationships nanganganib, ang mga finances bumabagsak, ang mga physical nanghihina. Life is very tough. Although, lagi naman talagang testimony ng tao, hindi na nawala sa tao yan, na every time na tinanong mo, ang hirap ng buhay. Pero iba daw po yung buhay ngayon. Mas mahirap, mas pahirap ng pahirap, ang hirap ng travel, ang hirap ng access, hindi ka makatawid, ang hirap mag-apply, ang hirap mag-business ngayon, ang hirap ding mag-aral, ang hirap ng buhay. Life is tough. People used to say that life is tough, but still, God delivered us all. Sabi nga, when life is tough, do not stop. Kung ang buhay mahirap, wag kang susuko. Why? Because in essence, ang hindi natin nakikita, oo, mahirap ang buhay, oo, komplikado ang buhay, pero how in the world na ang hirap ng buhay, pero nananatili kang buhay? Doon ipapakita ng Panginoon that God is a God of deliverance. Ang hirap kumita ngayon, pero buhay ka pa rin, kumakain pa rin kayo. Ang hirap magtrabaho, ilang buwan na kami hindi sumasampa sa parko, pero ang nakita mo yung hirap ng buhay,
Pero hindi mo nakita, ilang buwan kang binubuhay ng Panginoon. Why? Because God is faithful. Dakila ang ating Diyos. Yung complicated life, ang nakikita natin, how complicated this life, but we don't see how complex is our Lord. Na malaki ang problema, but we cannot exhaust the means of God upang tayo ay supplyan sa ating pangangailangan. Just try to imagine. Kasi alam nyo, sa buhay ngayon, kung hindi kayo mag-iingat, ang diablo talagang mananahan sa ating isipan. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi, in reality naman, kahit anong pakikinig nyo ng preaching, parang hindi sapat yung word of God eh. Makikinig ka ng Sunday, pagdating ng uwi mo ng bahay, bobombahin ka na agad ng mga bad news, pagdating ng Monday, may mababalitaan kang mga gantong cases, may mababalitaan kang mga talagang hindi magaganda. Sometimes talagang ang idinidikta sa atin ng diablo, ang nagiging mentality talaga ng tao ngayon, ang buhay na ito ay komplikado, ang buhay na ito ay walang direksyon, ang buhay na ito ay walang pag-asa. Pero that is a reality. Hindi natin maitatanggi yan. Talagang mahirap ang buhay. But there is another reality or truth na pwede mong panghawakan. Oo, mahirap ang buhay. Pero God delivered us all. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Life is tough, but do not stop. Pag nakita mo yung perspective na talagang mahirap ang buhay, talagang ang hirap maging grateful sa Panginoon, ang hirap makita that God is faithful. Pero kung nakita mo rin naman na ang hirap, pero nandito ka pa, nagso-survive ka pa, you can see that God delivered us through all. Pangalawa, hindi lamang God delivered us through tough life, God delivered us through trials in life. Hindi lang sa mahirap na buhay, sa mga iba't ibang pagsubok sa buhay, physical problem, no? Ilan na kaya sa atin ang dumanas ng karamdaman from this month of January to month of April? Mapalad po kung tayo ay hindi nakaranas na ma-ospital, hindi tayo nakaranas na umiinom ng gamot, hindi nakaranas tayo na umiinom, or maaring hindi ikaw, pero yung kamag-anak mo naman, yung mahal mo sa buhay. Diba? Pero in essence, sa kabila ng lahat ng ito, God is delivering us through this physical problem. Although, yung iba, wala pang totally healing, pero still, nandito pa rin tayo. We have this opportunity that we can see our loved ones. O yung iba naman talagang tuluyan ng dineliver ng Panginoon. God delivered us through these trials of life. Alam niyo, sabi ko nga nung Sunday, di ba? Dealing with sickness and disability, pinakamahirap pala yung may karamdaman. No? Kasi pag may karamdaman, lahat damay-damay na. So, hindi lamang physical problem, emotional problem. Emotional problem. Diba? For this past few months or 4 months, isama nyo na yung mga dati. Ano-ano na yung mga klase ng mga emotional problem ang inyong pinagdaanan. Talagang mental torture. Minsan, hindi mo nga ma-share sa iyong asawa, wala kang talagang you are about to give up. Pero, sabi nga ay wala nang mailuha. Dumanas tayo dyan. What is your greatest mental or emotional distortion? Hindi nga, balikan natin sa iyong buhay. Ano yung pinakang matindi na talagang pinagdaanan mo na mentally talagang ikaw ay sasabog, ikaw ay sobrang nasaktan, wala ka talagang peace of mind, napakalungkot. Diba? Pero, you are here tonight. God delivered you. Maaring yan ay problema sa anak, maaring problema sa asawa, problema sa trabaho, maaring yan ay yung integrity mo. Ang hirap, ang dami nating pinagdaanan, pero God delivered us through these trials of life. Financial problem na talaga namang given na, huwag kang magreklamo kasi lahat financial problem, di ba? Pero nakatawid tayo eh. Nakatawid. 4 na buwan na nakabayad ka ng rental, nakapagbayad ka ng kuryente. Pastor, hindi nga bayad eh. At least kahit papaano ay may natitirahan ka pa rin. Kung ikaw ay naputulan, hindi may kandila ka pa rin. Pero yung hindi naman eh. Bihira yung ganong testimony. Kung hindi man nakabayad, pero in the end, God delivered us through all. No? Alam nyo ba, kung kayo ay magiging accountant lang, okay? Maging accountant lang kayo, magkano ang inyong expenses a day, a month, para mabuhay? Diba?
Bilangin mo yun in 4 months. In 4 months. Ibig sabihin, ganun karaming blessing ang binigay ng Panginoon in order for us to survive. Although yung mentality natin, laging kulang naman eh. Kulang, trabaho, kulang. Pero God delivered us. Tinawid tayo ng Panginoon. Minsan, hindi lang sapat. Meron pa ring sobra. Diba? Tayo ay, alam nyo yung sapat, ang sapat lang yung kumakain ng 3 beses. Ang sapat ay yung kumakain ng tama sa bahay. Pero yung tayo ay nakakain pa ng extra, may nabibili pa tayong extra, that is more than enough. Why? God delivered us in these trials of life, financial problem. Financial problem. Alam nyo, kahit bata ngayon, namumroblema na rin financially. Diba? How much poor pa kaya kung ikaw ay may pamilya? Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos. Although minsan yung deliverance matagal, pero yung iba naman not totally deliverance, kasi kung ang pag-uusapan natin financial troubles, hindi mauubos po yan. Bakit? Tuloy-tuloy expenses natin eh. No? Tuloy-tuloy. Hindi na po natapos-tapos kasi tuloy-tuloy tayong gumagastos. Ang titingnan mo na lang yung hindi pa na, wag mong titingnan yung hindi na natapos-tapos. Ang tingnan mo yung natapos na. Diba? Kahit pa paano, abay, nakatapos kami dito. Pastor, may pumalit agad na bayarin. Okay lang yan. At least natapos yung nakaraan. Diba? So, kung hindi pa man, just wait with faith. Time will come, God will deliver us through these trials of life. Spiritual problem, kailangan din yan. Yun yung pinakamahalaga na deliverance. Physical, emotional, financial. Kung kayo ay bisita ngayong gabing ito, akala ng tao ang pinakamalaking problema, physical, karamdaman, COVID. Akala ng tao ang pinakamalaking problema, emotional, yung pagkakabigo. Akala ng iba, financial. Pero alam nyo ba ang pinakamalaking problema, spiritual. Yung ang tao, pag binawian ng buhay, wala siyang katiyakan ng kaligtasan dahil sa kasalanan, sa impyerno ang kanyang punta. Pero kung ikaw ay mananampalataya, alam mo ba ang pinakang great deliverance ng Panginoon? Hindi lang yung ikaw ay pinagaling sa sakit. Hindi lang yung ikaw ay nakabangon sa problema, sa pagkakabigo. Hindi lamang yung ikaw ay nakabangon sa mga utang. Ang pinakang malaking deliverance na ginawa ng Panginoon sa buhay mo ay yung nakakilala ka sa Kanya. Slides. At dahil nakakilala ka sa Kanya, pinagkalooban ka niya ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Yung buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yung salvation, yung kaligtasan, that is the great deliverance. Sa buhay na ito, when you are physically burdened, meron kang sakit, the doctor can deliver you. Hospital can deliver you. Yung medicine can deliver you. Kung ikaw ay may problema emotionally, your friends can deliver you. Your family can deliver you. Your loved ones can deliver you. Kung ikaw ay may problema financially, yung Bombay can deliver you. Ano, sino pa? Yung mga nalalapitan natin sa buhay, no? Mga mahal. Pero pag ang problema mo spiritual, yung ang buhay mo pag namatay, impyerno ka pupunta, no one in this world can deliver you. Sino lang? Diyos. Kaya God is very faithful. God is so good to us. Why? From the penalty of sin. I-deliver ka niya, hindi lang from emotional, physical, financial, spiritual problem. So, dakila ang katapatan ng Diyos. Why? For His deliverance. Through tough life, through trials in life. Pangatlo, through tragedies in life. Through tragedies in life. Ano po yung tragedies in life? Hindi lamang yung mahirap ang buhay, hindi lamang yung mga problemang physical, financial, yung trahedya na hindi natin inaasam, phenomenal, calamities, aksidente. Sabi ko nga, there are many ways to die. Kung iniisip nyo ang paraan lang para mamatay, COVID, cancer, mga iba't ibang sakit, hindi lang yan. Meron din namang kalamidad. Yung iba, ang lakas-lakas, pero dahil sa lindol, dahil sa bagyo, dahil sa baha, o hindi kaya naman, aksidente. Alam nyo, araw-araw, may tragedies na pwedeng mangyari sa atin. Pero sa bawat paglabas mo ng bahay, at babalik ka sa inyong bahay na ligtas, hanggang sa pagtulog, kasi hindi lahat ng natutulog gumigising. Diba? Yun palang sapat na Lord, ang daming trahedya na pwedeng mangyari. Hindi mo kailangang lumabas ng bahay para maaksidente. Kahit sa loob ng bahay, pwede kang maaksidente.
Kaya nga mas na-appreciate natin yung deliverance ng Panginoon pag nakaka-experience tayo ng ganito, di ba? Pag nakaka-experience na, remember si Ate Tess, di ba? Nasa loob lang ng bahay, na-aksidente, pero God forbid na talagang siya'y mapahamak, although meron siyang injury. Pero ipinapakita doon ng Panginoon, itinuturo ng Panginoon, that anywhere, pwedeng may mangyari sa'yo. Kaya yung moment na maghapon lumipas, ikaw ay ligtas, malaking bagay yon upang ipagpasalamat natin sa Panginoon. Tragedies in life. No? Hindi mo kailangang umakyat ng napakataas na bundok para lang ma-experience yung calamities. Kahit sa patag, maaari nating maramdaman yan. So, we thank God for His deliverance. In everything give thanks. Not just for His deliverance. Number 2, dakila ang katapatan ng Diyos for His deliverance. Number 2, for His remembrance. For His remembrance. Ano yung remembrance? Yung alaala. Kung tayo din naman ay magtatangi o tayo din naman ay mag-iiwan ng alaala sa ating mga puso at isipan, no? Sikapin natin na mga magagandang alaala. Magagandang alaala. Choose to remember good memories and it will make you grateful to God. For this past 4 months, ano yung nare-remember mo? Ano yung masasabi mong remembrance ng Panginoon na nag-iwan pa rin siya ng magandang alaala? Pastor, wala eh. Ang buhay, komplikado. Ang buhay, wala akong trabaho. Pag ganyan yung mentality natin, there's wrong with you. Bakit? Yung iyong puso at isipan, binabalot na siya ng mentality na life is tough, life is full of tragedies, life is full of trials, pero hindi mo nakikita, God delivered you. Pero I do believe, not just delivering from this life, meron pa rin mga blessing ang Panginoon na minsan lang ang problema, hindi natin nakikita kasi lagi tayong nakatuon. Lagi tayong nakatuon sa mga circumstances in life. I do believe ang buhay parang gabi at araw. Hindi naman laging gabi. May mga araw lang, may mga araw din na ibinibigay ang Diyos. Ang problema lang, tulog tayo sa araw. Ibig ko sabihin, minsan, ang Diyos nag-shed na ng light, ang Diyos nagbibigay na ng blessing, pero hindi natin nakikita kasi nakafocus pa rin tayo doon sa dilim. Diba? Yung a simple day na ikaw ay nakakain ng masarap, yung a simple day na ikaw ay ngumingiti pa rin, that is enough for us to cherish these good moments with God. Each one of us had their good memories to keep from this year. Medyo nakalimutan ko na yung journal ko, pero since January, nagjo-journal ako. Yung mga major highlights ng taon, ang daming kakaibang nangyari ngayong taong ito. Nagkasakit, ang dami. Pero tinitingnan ko yung pangalawang column, ito yung mga blessing din. Dito ako napapangiti. Sabi ko, kami ay nakapag-bakasyon, kami ay kumain ng ganito, na-experience ko itong ganito. Pag dito ako titingin sa kabilang column, siguro makikita ko na talagang ang Diyos ay hindi mabuti. Pero sabi nga nung kanta, at don't focus on what you lost, focus on what you gain. Ang laki ng binayaran namin sa ospital. Diba? Yung mga card ng Papa, PhilAmCare, wala na yan, ubos na, 100,000. Lost. Pero hindi yun ang titingnan namin eh. Nakikita namin, nabayaran namin. Kahit na ubos. Saan ang galing yun? It's a matter of perspective. We are still thankful. May pambili ng gamot. Oo, na ospital, pero nakalabas. Pero pag titingnan mo yung kabilang side, talagang you will not be thankful to God. We have so much to thank Him for. Sabi nga ng songs, count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Ang pinakang iingatan mo bilang Kristiyano, lalo bilang Kristiyano, pag wala ka ng maipagpasalamat sa Panginoon, yan yung sign na ang puso't isipan mo, pinamamahayan na ng dyablo. Kasi kung papaanong may preaching, may sowing of the Word of God, tandaan nyo, mas masipag ang dyablo na maghasik ng mga balita, ng mga takot, ng mga pangamba, upang yung salita ng Diyos matabunan at ang mangibabaw sa atin, God is not good. God is not God. God is not gracious. But if you will remember the goodness of God, the blessings of God, lagi, sabi ko doon sa isang preaching, di ba? Kahit ang dilim ng kwarto,
Subukan nyo ang dilim ng kwarto, magsindi ka ng isang kandila. Madilim pa ba? Hindi na. Kahit maliit lang yung kandila, kaya niyang paliwanagin ang buong madilim na kwarto. What I'm trying to say, kahit ang dilim-dilim na ng buhay mo, pero may makita ka lang na isang magandang bagay na ginawa ng Diyos, sapat na ito para pangitiin ka ng Diyos. Why? Because we can remember the goodness of God. Dakila ang kanyang katapatan. Why? For His deliverance. Tinawid ka ng Diyos. For His remembrance. May mga alaala pa rin na maganda. No? May mga alaala pa rin na maganda. At pinakang huli, for His another chance. Yan ang pinakang maganda sa lahat. No? Kung meron ka mang ngayon, ibig sabihin, God is giving you another chance. To build up, to wake up, to get up. Alam nyo, sa buhay na ito, there may be a changes of season. Maaring dry season. There may be a changes of season, but there is always a chance of season for us. Okay? Maaring nagbabago-bago ang panahon, pero meron pa ring chance na binibigay ang Panginoon. Why? Because probably there is a changes of season, but our source will never change. Ulitin ko, ang ganda nun. There will be a changes of season. Maaring ngayon, talagang walang-wala ka. Pero ang magandang bagay, there will be a changes of season, but our source will never change. Ang mahirap kung yung source nating Panginoon, nagbago na. Pero sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. At hanggat sinasamahan ka ng Panginoon, God will give you another chance to recover your health, if it is the will of God, to recover your job, to recover your business, at pinakang mahalaga, to recover your spiritual life. Yan ang pinakang mahalaga. Kasi ang hirap pag wala, we are not on the will of God. Kaya nga yung message, give thanks, for this is the will of God. So, let's pray. Let's pray until it's not yet over. Kung talagang ang Panginoon nag-close na ng door, it doesn't mean na it's totally closed. No? Kung sa atin, close na talaga yon. Pero ang Panginoon, God has many means para mag-open pa ng maraming doors. Why? This year, kahit ganito, is a year of another chance. Every day is a day of another chance. Malay mo, yung dati hindi ka manalo sa loto, bukas manalo ka na. Hindi, ibang usapan yun. Okay? Sa Diyos tayo magtiwala, wag sa tsamba. Okay? Another chance. Alam nyo, unti-unti ang Panginoon nagre-reveal ng mga answered prayers. Na salamat na lang. Meron kayong ganong moment sa inyong buhay. Salamat na lang, hindi ako nag-give up. Kasi kung nag-give up ako, narinig ko yung testimony ni parang ayokong paniwalaan pero kapanipaniwala din naman si sino ba yung comedian? Si Kuya Jobert. Parang hirap sabihin nagbabago tong taong ito. Pero kaya siyang baguhin ng Panginoon. Ang pinakamalaking testimony niya, sabi niya, there was a time in his life, alam niyo yung nabalita siya sa Sogo, yung tatalo na, magsuicide. Artista na siya noon Artista na siya noon. Basta sabi niya, Lord, kung hindi mo ako papatayin, ako na magpapakamatay. Pero there is a voice of devil na sabi niya, literal, naririnig ko. Pero mayroong still small voice of God na nagsabi, don't give up. You have a chance. At after noon, nakita niya kung ako pala ay nagpakamatay, maraming mga blessing ang may nakalaan pa pala ang Diyos. Nakakala ko tapos na ako. So, God is giving us another chance. No? Another chance. 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, although ilang years ka nang sabihin nating possessed by financial problem, ilang years ka nang possessed by physical problem. Yung bleeding woman, 12 years siyang talagang may sakit pero hindi pa tapos ang Diyos sa kanya Ilang years ka nang possessed by emotional problem, hindi ka makaget over. But don't give up. Why? There is a deliverance. There is a remembrance. You will remember, still God is good and there is another chance for us. So in the end, I could say na dakila ang katapatan ng ating Panginoon.